Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog. So, happy October na po sa inyo habang napapanood nyo itong video na ito. Pero dito po sa Northern America, sa West Coast, September 30 pa lang po. So, advance po ang ating bansang Pilipinas ng 15 or 16 hours, depende po sa season. So, hopefully makahabol kami sa inyo. Pero mukhang malabo naman yon. So, anyway, ang pag-uusapan po natin, tulad po ng nandyan sa ating thumbnail, yung kapatid ng ating presidente, mukhang talagang iniwan na ang kanyang ading. Kaya nga po ang sabi natin, PBBM, binuweltahan ang lutang na ate. At yung isa naman, PBBM, hindi kayang talunin ang inchik. Ayan, nagtatanong po tayo kasi meron pong isa dyan, meron po silang sinasabi na hindi kayang talunin ng Pangulong Marcos ang isang kandidatong inchik noong 2022. Malalaman po natin kung sino po nagsabi niyan at sino yung kandidatong inchik. No, pasensya naman po sa mga inchik na kababayan natin, ha? Hindi po natin kayo minamaliit. Ang tinitira nating mga inchik, no, as much possible, ay yung mga nambabalahura sa atin sa West Philippine Sea, yung mga puganteng mga inchik na nandyan sa Pogo at yung mga gumagawa ng pagmamalabis sa ating mga kapwa Pilipino at sa iba pang lahi, no? So, pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, yung mga nakakasama nating regular sa ating video premiere at live streaming. So, shout out po lahat sa inyo, hindi ko na kayo maisa-isa. Special shout out sa ating mga OFWs at sa ating mga men and women in uniform. At papasalamat din ako sa mga nakakausap nating mga kaibigan, no, na kahit paano nakakapagkwentuhan. Ang ano nga lang ang haba ng kwentuhan. Kayo puyat, ako hindi. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo babanggitin. At baka may mainggit pa diyan, no? Sa atin-atin na lang po 'iyon. Okay, so meron lang po tayong mga ilang articles dito, pero maiksi lang po, no? So as much possible, iniiksean na natin ang ating video reactions para hindi naman kayo sobrang mabore at makasuporta pa kayo sa iba nating mga kasamahang mga vloggers and influencers. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong isa munang magandang ginawa ng ating Pangulo, no? Diyan po sa politiko, isingit lang natin ito kasi ang ganda po nito eh. Wala nang abala. Marcos wipes off 124 million pesos agrarian reform debt of 3.5 thousand Tarlac farmers. So sa madaling salita, yung mga magsasaka po sa bayan ng Tarlac na 3,500 sila, wala na po silang utang kung ano man po yung pinagkakautangan nila sa kanilang sinasaka. 124 million in total ng utang. Pinatawad po sila, no? Winipe off po ng Pangulo. Ganyan po kamahal ng Pangulo ang mga magsasaka, no? Hindi lang mga magsasaka, kundi ang mga mamayang Pilipino. O, ito po. The government has relieved 3,527 agrarian reform beneficiaries o yung ARBs in the province of Tarlac of over 124 million pesos in debts and obligations on agricultural lands awarded under the Agrarian Reform Program. O, sino pang hindi matutuwa dyan? Kung ilang libo ang utang nung magsasaka, baon sila sa utang, ano nangyari? Pinatawad. Back to zero kayo. Yung utang ninyo, wala kayong utang. At malamang, ipinagkaloob pa yung lumang pinagsasaka nila. Yung lupang pinagsasaka. No? President Marcos led the distribution of 4,663 certificates of condonation and release of mortgage to the ARBs in a ceremony at the Eduardo Cuanco Gymnasium in Paniqui, Tarlac.
the condonation of all unpaid principal amortizations, interest and surcharge of ARBs on agricultural lands awarded under the Comprehensive Agrarian Reform Program is mandated under Republic Act 11953 or the new Agrarian Emancipation Act, which the President signed into law last year. Quote, inalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at surcharge, lahat po burado na. Ayun. Ibig sabihin, back to zero kayo. Wala na kayong utang, wala na kayong alalahanin. So, you can work without stress. Ang problema nyo na lang, yung punla, yung mga pataba, at saka yung kalamidad. Yun lang ang problema. Pero alam ko, tutulungan naman po kayo ng DARDyan, no? Yung Department of Agrarian Reform ba yun? O yung DA, Agriculture, magkakasama po yan, no? At ng gobyernong Marcos. Di ba napakaganda nito mga pababayan? Good news, di ba? Marcos noted that some of the ARBs have been burdened by the Agrarian Reform Program debts for decades. He then urged the ARBs, yung Agrarian Reform beneficiaries, to pounce on the opportunity to further improve and uplift their lives as he assured continued government support. Nakita nyo yan? Sinabi ng Pangulo yan, ha? Wala na kayong utang, huwag nyo nang problemahin yan, magsimula kayong ulit, no? I-improve ninyo ang buhay ninyo, palaguin ninyo ang negosyo, paramihin ninyo ang produkto para sa ating food productivity at tutulungan kayo ng gobyerno. Ayun ang sabi niya, he assured continued government support, meaning hindi kayo iiwanan ng gobyerno. Through what? Through Department of Agriculture at DAR, Department of Agrarian Reform, di ba? Ni Conrado Estrella saka ni Chewy, no? Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa, hindi lamang sa kakaunlad ninyo, kundi para sa buong Pilipinas. O tama pala tayo. Hindi po dito magtatapos ang ating mga pagsubok, ngunit ang araw na ito magsisilbi sanang paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. O kaya naman pala, in compliance with ito yung sinay ng Pangulo na New Agrarian Emancipation Act, the Department of Agrarian Reform is actively working to condone unsettled payments and interest on agricultural covered by agrarian reform laws with the aim of distributing as many as 3,000, no? ng mga COC-ROM. So, ayan po yung condemnation, no? Yung mga, anong sabi dyan sa, nabasa natin yung kanina Comprehensive Agrarian Reform Program. O, ayan, nandyan yan. No? Yung pagpapatawad sa kanila, yung pagwa-white off, pag-alis. Kumbaga, pinatawad na kayo ng gobyerno sa inyong mga pagkakautang. 300,000 sila, oh. Diba? Ang laki nito. Okay, so yan po ang good news mga kababayan. At least nakita nyo, may ginagawa ang Pangulo sa mga magsasaka kasi sila ang lifeline ng buhay natin yung agriculture na yan, no? Kung puro lugi yan, wala nang gustong magsaka mga kababayan. So napakaganda po yan. Marami nang naipamimigay ng mga lupa sa mga magsasaka. Kaya yung mga insurgents dyan, na yan lang naman ang pinaglalaban ninyo na wala kayong lupang sariling sinasaka, ay pagkakataon na po, bumaba na po kayo, sumuko na lang, no? Makipagtulungan sa ating gobyerno. Okay? Now, eto naman, pasok tayo kay Imee Marcos, yung isa sa thumbnail natin. Bakit? ABS-CBN, talagang pinanindigan na ni Senator Tambalutang yung kanyang gustong umalis sa admin slate. Ano dahilan niya? Una, sabi niya para hindi na po lalong mabatikos ang aking ading at ganun din yung aking mga kaibigan. Niwala. Ano lang yan, propaganda niya lang sa sarili niya yan. Ito sabi ng ABS-CBN, Senator Imee Marcos opts out of admin slate to be free to talk to all parties. O, yan lang. Ang tanong dito, marami ka pa bang makukuwang suporta? Probably sa mga partido, pero will it count for votes? In reality, bagsak ka po senador Wala Lalo na sa mga loyalista and Marcos supporters. Ako, hindi kita iboboto, hindi kita ipangangalandakan sa mga kakilala ko na iboto ka. Kasi pang sarili ka lang at doon sa kaibigan mong mga Duterte, never mong ipinagtanggol
ang kapatid mo sa mga batikos ng mga DD shit. Pati ikaw pa yata nagko-contribute ng pagkakabagsak ng kapatid mo. Isa ka sa mga puting ahas na sinasabi nila. Tapos sasabihin mo para maprotektahan mo ang ading mo. That's a bullshit, di ba? Senator Marcos on Monday clarified that she will be seeking re-election outside the Alyansa para sa Bagong Pilipinas, the slate formed by the country's major political parties and endorsed by her brother, President Marcos. Kumbaga, sa totoo lang, ayaw niya. Hindi niya kayang tanawin malaking utang na loob pag siya ay nanalo dahil sa alyansa. Ayaw niya. Kasi ayaw niyang makikita na yung success niya ay gawa ng kapatid niya. Selfish. Yun lang po yun. Kumbaga, lagi na lang siya. Ano naman ang pagkakakilanlan ko? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ganun po yung nakikita ko doon. Kasi nga, unang-una, panganay siya. Siguro nagsasawa na rin siya na lagi na lang siya nakaantabay sa kapatid niya. Oh. Pero ito na nga binibigyan ka, tinutulungan ka, pero ayaw niyang i-accept. Because of what? Pride. Diba, isa sa mga kasalanan yan, sabi ng sa Catholic faith, pride. Oh, yung pride niya. Kasi nga, panganay ako, at saka, ayaw ko sa'yo, mas mahal ko ang mga Duterte, o diba? Ito pa sabi niya, ha? During a press conference at the Senate, Marcos was asked to elaborate on her plan for next year's poll amid confusion that she was withdrawing from the race. O, akala nila magwi-withdraw daw siya sa race. Hindi naman. She said that she made the decision to make clear that she is not playing on both sides of the rift between the Marcos and Duterte faction. O, ayan. Senator Marcos, who has identified with the Duterte, she said she wants to be a bridge between the two factions. Kung bridge ka pala, bakit hindi mo pagsabihan tong mga to? Bakit hindi mo ipagtanggol din ang kapatid mo sa kanila? Barahin mo sila. Oh. It is a tremendous sacrifice to stand alone, but I need to be free to cross the line to talk to all parties and to get things done. Kahit na ano pa, people already know, no? Hindi po maganda ang ginawa mo. Sirang-sira ang pangalan mo, lalo na sa ibang mga loyalista. Maybe sa kakaunting loyalista may maniniwala sa iyo. Yung mga bulag na bulag, yung talaga lang sinasabing Marcos ka, pero ang sinisira mo ay sarili mong kapatid. Di po ba? Ang sabi pa niya dito, syempre, ang gusto mo, mangyari pagbatiin sila. Magkausap sila, ikaw na magiging daan para doon. Ang akin talaga ay talagang kailangan na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin. Walang nang kakampihan at wala nang alitan. Maniwala ako sa'yo. Eto pa, sabi niya, Marcos versus Marcos in Ilocos, itong ABS-CBN. Idagdag natin. Marcos maintained she and her brother have not have a falling out, dismissing talk that their children may end up running against each other in the family bailiwick of Ilocos Norte. Sa totoo lang, mahal na mahal namin si Bongbong. Pang-politika lang yan. Ever since siya ang pinakamaba sa aming lahat at saka iisang lalaki yan. Ading ko pa kaya din naman kami kailangan magkaalitan. Talaga, He added that their children will never run against each other. Si Sandro magpapa-re-elect. Si Matt magre-re-elect. Iba naman yung posisyon ng dalawa? Oo nga naman, tama nga naman. Wag niyo na idamay ang mga anak nila, no? Pero ako, Senator Amy, I don't believe na para wala kang kampihan, no. Yung puso mo nasa Duterte, wala sa ading mo. Hindi mo nga siya kayang ipagtanggol sa mga masasama, mga malinformation, disinformation, fake news ng mga Duterte at mga trolls nila. Wala kang ginawa So, masama po ang timpla talaga Masama ang timpla. Maalala mo lang ang Marcos loyalist o supporter ngayong election. Pero sinabi niya noon yan, yung ini-interview siya ng mga DD shit vloggers, yung Marcos loyalist daw. Sabi niya, wala naman talagang loyalist. O di wala ka ring boto sa kanila. Diba? O now, ano po ang buwelta? Bumwelta po ang Pangulo, kaya nga nilagay natin sa thumbnail. Bumwelta ang Pangulo sa kanya. O ito, Marcos, hindi mo na yan. Wag mo na to. Yun munang sinabi ng nanay niya. Sorry naman, no? Unahin muna natin ito. Yung reaction po ni Lola Meldy, no? Si Madam Imelda Marcos, nung nalaman niyang kumalas si Amy sa alyansa ng Bagong Pilipinas presidential slate ng Pangulo. Abante TNT. Imelda Marcos, nalungkot sa pagkalas ni Amy sa senatorial slate ni PBBM. O biruin mo, nalulungkot ang nanay mo.
ang tanda na nung nanay mo, nalulungkot siya. Paano pag tuluyang nalungkot siya, nalaman niya, isipin niya, galit ka ba sa kapatid mo? Di ba? Inamin ni Senator Amy Marcos na nalungkot si dating First Lady Imelda Marcos sa desisyon niyang kumala sa senatorial slate sa 2025 election ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Yung nanay ko nalulungkot Sabi niya, ba't naman ganun? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko para sa kabutihan ng lahat, para makakausap natin lahat ng sektor. Pwede mo namang magawa yan no? Dahilan mo lang yon. You can talk to any sector. Pwede naman Hindi naman partido Sektor ng lipunan. Magagawa nyo yan. 'Di ba? At mas malakas sana maganda kung kasama ka ng partido, ng alyansa. Ayaw mo. Kasi nga galit ka sa kapatid mo, galit ka sa mga namamahala doon sa alyansa. Hindi mo sila feel. Yun lang yon. Ang dami pang beating the bush ba yun? Going around the bush or whatever they said it. Isa lang yun. You despise your brother. You hate the guts of your brother. Kasi feeling mo, ikaw nga ang panganay, naungusan ka niya. Yun lang yan. Diba? Yun ang masakit mga kababayan. Ngayon, yung nanay mo matanda na, nakakaramdam pa, iniisip niya baka magkaaway kayo. Di po ba? Pero ang dami mong beating around the bush Yung ganun, beating around the bush. Dami pang eklabus, ika nga nila. Okay? Eto na. Sorry naman, balik na tayo dito. Yung balik ng Pangulong Marcos sa kanyang ate. Ano lang sabi ng Pangulo? No? Napakabait pa rin talaga ng Pangulo natin. GMA News Online. Marcos on Amy not joining admin slate. No? Si Pangulong Marcos, doon sa ate niya, not joining admin slate. That's her choice. Di ba? Biruin mo, no? Nakakapahiya sa Pangulo yun. Binanggit mo siya. Gusto mo siyang dalhin dahil kapatid mo, pero ayaw niya, nakakahiya po. Napahiya ka dun. Pinahiya ni Amy Marcos yung kapatid niya, hindi lang yun, pati yung mga nakapalibot kay PBBM na pinili siya. No? That's her choice, sabi ng Pangulo. That's fine. That's her choice. This was the response of President Ferdinand Marcos Jr. when asked about the decision of her sister not to join the administration senatorial slate. Speaking to reporters on Monday, Marcos said the senator is still free to join the campaign. Free pa naman daw siya na sumama sa kampanya ng alyansa para sa bagong Pilipinas for midterm terms. He also assured her sister that the administration will continue to back her candidacy in the coming election. I suppose that gives her a little bit of more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in a way that she would like to do. Mag-isa nga siya Pero remember, no man is an island. Parang ganun, no man is an island. Hindi mo kakayanin yan, kailangan mo ng tulong. Kaya nga, di bang sabi niya, para daw makiusap sa mga iba't ibang partido. Yun na nga, 5 partido na yung nandun sa alyansa, ayaw mo pa. Kasi nga, galit siya ayaw niya. Siguro ayaw niya, yung pinangungunahan siya. O siguro, itong mga alyansa ni Pangulo, pinangunahan si Amy na, sama ka na namin dito bago pa ipaalam. Ang gusto niya siguro, kausapin muna siya maigi bago siya mag-oo. O baka hindi nga siya kinausap, sinali na lang dahil kapatid ng Pangulo. Diba? Kung ako yun, kausapin niyo muna lahat. Tama yan. Siguro, kaya nagtampo si Amy, pinangungunahan niyo ako O bala kayo. Diba? But you know, the alyansa is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she of course very welcome. Tingnan nyo. Welcoming pa ang Pangulo. Pero yung iba nga po nagsasabi, bakit pinipilit ng alyansa na isama si Amy? Meron bang ayaw nilang ipalabas ni Amy na baho nila? Iniingatan ba nila si Amy na huwag magsalita, ilabas ang mga katarantaduhan ng administrasyon o nung kaalyado ni Pangulo? Ganun po, kaya magaganda lang ang sinabi nila, hindi nila kinukundina, kundi dadalhin pa rin namin siya. Kung gusto niyang bumalik sa kampanya, pwede, di ba? Hindi nila mabatikos, diwag-diwag. Di ba? Hindi ganoon Kumbaga, open arms pa rin sila. Kasi nga, ang sabi nila, baka may malaking pasabog si Amy kung siya ay babalahurain ng kampo ni Bongbong Marcos. Yun lang po yun. Marcos also record that he also ran as independent before. Ayun, yun naman pala di ba? Eto pa.
Sabi nga ni Amy, needs to be free. O, ayan. Reacting to the President's remarks, Senator Amy on Monday thanked her brother for understanding her decision. Nagpapasalamat ako na intindihan niya ang sitwasyon ko. O, ikaw kasi sabi nga nung mga kakampi mong DD namamangka ka sa dalawang ilog. Na-call out ka na eh. Nandiyan po may mga posting po sila. Na-call out siya, mga kababayan. Oh. Eto, may nakita po ako. Hopefully, makakita ko pa yun. Mahabol ko, no? Pag hindi ko na makita, sorry naman. Ang nakita ko parang may naglagay po na yung isang vlogger sa kabila, yung mukhang bakulaw doon, talagang binira si Amy Marcos, mga kababayan. Pinagsabihan siya ng hindi maganda. Ay, wala yata dito. Hindi yata dito, mga kababayan. Wala na yata. Hindi ko na nakita. Sorry naman, no? Hindi ko na nakita Mukhang may nag-delete na. Dinilit na yata nila. Oh, wala na po Nawala. Pasensya naman Hindi ko na makita. Meron po yung mukhang bakulaw, no? Nagmalaki. O, ngayon nga kasi nga si Amy Marcos binigkas doon sa partido ni Pangulong Marcos, ayaw nila. No, kumbaga, exclusive lang sa amin si Amy. Di sa inyo na, di ba? Hindi naman namin inaangkin. Kayo na lang, kung gusto nyo, sa inyo na lang yan. Tinatakwil nga yan Di ba? May posting nawala mga kababayan na hindi ko na i-save, sorry naman. May posting hindi ko na makita Kaya no. Ito, tingnan lang natin kay Mami Peng. Baka meron kay Mami Peng. Wala rin kay Mami Peng. Nawala mo kung may nag-delete, mga kababayan. No? Pero doon talaga sa posting na yon, binabalahura si Amy Marcos. No? Wala Ano ka yung sweetik ka sweetik. No? Wala, hindi ko na makita, mga kababayan. Sorry naman pero yun lang sinasabi ko sa inyo, kaya ganyan si Amy. Kunwari, minabuti niyang humiwalay, pero ganun talaga Ito pa sabi ni Amy, maraming nagsasabi na noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay akong maging daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway ika nga sa akin ewan ko sa'yo, no? Ewan ko sa'yo, Senatora Amy. Wala People are, mostly yung karamihan ng loyalists and supporters, natabangan sa'yo, ika nga sa Tagalog ba? Natabangan. No? Ayan Ang dami po niya sinabi dito pero wag na nating basahin. No? Sabi lang ng kampo ng Pangulo, dahil yan sa still behind her. Kung ako sa inyo, bayaan nyo siya. Gusto niyang magsarili. Tingnan natin kung saan siya dadamputin. Di po ba? Okay. Labas naman tayo diyan kay Amy. Yung isa nating thumbnail, sabi doon, PBBM, hindi kayang talunin ang inchik. Pinatutungkulan natin hindi sa West Philippine Sea. Kasi po, dito po sa balita, PBBM, talo sa 2022 presidential race kung kinalaban ni Bongo, save Panelo. Ayun pala yun. Kaya nga sabi ko, hindi kayang talunin ang inchik. Hindi niya kayang talunin ang inchik. Kasi si Bongo inchik sabi ni Panelo, kung tumakbo si Bongo, talo si Bongbong. Hindi siya mananalo. Meron sana tayong Bongo at Sara Duterte for president. Tapos magkikwit si Bongo, ang gagawing presidente si Sara Tamilmil, di ba? K9 yan si K9 itong si Bongo bakit nasabi yan ni Panelo? Ito, Attorney Sal, kung hindi nakipag-tandem si BP Sara kay BBM noong 2022, matatalo ba si BBM? At bakit? Ayun tanong ng netizen. Sabi ni Butiki, depende kung sino ang kalaban niya. Kasi kung ang kalaban niya, PBBM, si Bongo, na gustong patakbuhan ni dating Presidente Duterte noon at sinuportan ng halos lahat ng gobernador, matatalo si BBM. At the same time, yung apat na kakandidato, mahahati yung mga boto. Pero si Bongo, dahil maka-Duterte, siya ang mananalo. Pero wala hindi siya tumakbo saad ng dating kung wala si Bongo, si Bongbong lamang at wala si Inday, Sara, matatalo. Hindi siya matatalo kundi mahirapan manalo kasi apat ang kalaban niya. Kahit sino sa kanila pwedeng manalo kasi yung apat na yon anti-Duterte
Oh. Ngayon, kung sa pagtakbo niya ay pinupuri niya, maintip siya na Maka Duterte, mananalo siya over the poor. Oh, ganun ba? Oh. Ganun ba? Sigurado ka na tumakbo si Bongo, matatalo niya si Bongbong? Are you sure? O, di ba? Eh, bakit kayo? Nagpapunta nga kayo kay Isko eh. Yung mga Maka Duterte, pumunta kay Isko. Ano nangyari? Ano nangyari? Di ba? Di ba? Yung mga vlogger ninyo, Duterte yun eh. O, ano nangyari? Ba't hindi nyo naipanalo si Isko? Bakit 1 milyon lang nakuwang boto ni Isko? Di ba? Ibig sabihin, wala kayong bilang. Oo, Panelo. Wala kayong bilang. O, tingnan nyo to ha. May papakita lang ako sa inyo. Saan ba yun? Yung pang-asar natin. O, ayan o. Mga loyalista nga. 32,208,000 votes ni PBSD. Yan ang tunay na malakas at nakaukit sa kasaysayan. Malaki pa sa boto ni BBM. Ang difference ng boto nila ay 578-64. Ayan lang kayong mga DDS. Asa kayo na yung 32 million na nakuha ni Sara ay lahat kayo yan, DDS? Hindi. Wala nga kayong boto, kaya pala di kayo maramdaman sa rally. Sabi sa baba, kung may 32 million kayo, nasaan kayo? Di ba? Ang yayabang nyo eh. Ikaw Panelo, hindi mo alam sinasabi mo. Bakit hindi tinuloy ni Bongo? Bakit siya nag-quit ng presidential race? Kung alam niya mananalo siya. Kung ang backer niya si Duterte, bakit hindi niya tinuloy? Dapat hindi niya sinunod yung gusto niyang magulang niya. Sabi niya kasi ayaw na ng mga kamag-anak ko, ng pamilya ko. Masyado nang magulo. E di sana kung alam mong ikaw ang mananalo, Bongo, kasi sinasabi dito eh. Kasi sosuportahan ni Duterte. Alam mo naman, ang Duterte malakas, ha? Di ba? Maka Duterte si Bongo. Ayun sabi ni Panelo, pero si Bongo dahil Maka Duterte, siya ang mananalo. Eh bakit hindi tinuloy ni Bongo? Bakit hindi in-insist ni Rodrigo Duterte? No, ikaw ang tumakbo, regardless of what your family is saying. You have to defy them. Mananalo ka, magiging presidente ka. O bakit hininto? Di ba? Kasi alam niya na ang Duterte na boboto sa kanya, baka kahiya-hiya siya, 534,000 lang. Di ba? Tingnan niyo yan, no? O, kung wala daw si Bongo at si Bongbong lamang at wala si Inday, matatalo. Hindi sa matatalo, kundi mahirapan malo kasi 4 ho yung kalaban niya. Really? Sa palagay mo, walang bilang ang Marcos loyalist? Really? O sige, sabihin nyo, wala si Inday. Independent ang Pangulo. Lahat kayo boboto kay Isko? Really? O, di ba? Hindi. Lahat kayo boboto kay Pacquiao? Kay Leodo de Guzman? Kay Ping Lacson? Really? O, kay Lenny? Wow. So, inaari nyo yung 32 million sa inyo? Wow. 534 lang kayo. Kaya ikaw, Panelo, huwag kang mag-i-insinuate. Wala eh. Wala kayong bilang. Punuin nyo muna yung liwasang binupaso na 1 milyon. Doon maniniwala kami o kalahati lang ng Kojic na 4 milyon. Pero ikaw, kung ano-anong pinag-iisip mo, no? Wala na yon, pass is pass na. Hindi ka na pwedeng bumalik dahil talo na. O ngayon, aasa pa kayo na magpapasok kayo ng kandidato niya sa pagkasenador. Tingnan natin. Saan dadamputin tong si Bongo, si Bato, at si Ipe na mga kandidato ninyo? Di po ba? Tama, mali. Ang lakas mangarap o nagigising ng nangangarap ng gising. No? Nakatulala sa hangin kung anong pinag-iisip ni Panelo. Ano ba? Ano bang ininom mo? Ha? Panelo. No, ang lakas mo mag-speculate. Wala nga kayong bilang. 534 nga lang kayo. Ilan ang umaatin sa maisog rally ninyo? Wala. Bilang na bilang kayo. Tapos sasabihin mo, talo si PBBM kung kinalaban ni Bongo. Tumakbo nga si Bongo eh. Ulitin natin. Di ba tumakbo siya? O bakit di niya tinuloy? Kung alam niyang mananalo naman pala siya. Di sana meron kayong Go at Sara na nanalo. Walay. Kung alam ni Bongo na mananalo siya. Ang iboboto ng 534, hindi na PBBM. Bongo na. O talo pa rin kayo.
Eh kasi kung 31 million minus 500,000, may 30.5 pa rin ang Pangulo. Yun lang ang bilang ninyo. Kaya wag kang magmalaki sa amin na matatalo ng inchik si PBBM. Eh kung ako kay PBBM, pabalikin ko na ng China yan. Di ba? Loko-loko pala kayo eh. Ang gawin mo, paatinin mo si Bongo dun sa Quadcom hearing dahil nasabit ang pangalan niya. Saka ang Pangulo, duwag na duwag naman kayo. Maisog, mga usog bayag pala kayo. Di po ba? So, kayo maniniwala kay Panelo. Di yata marunong magmat yan eh. Puro daldal. Di ba? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.